Itong story na to, siguro isa to sa pinakamabilis pero one of the creepiest na na-experience ko. By the way, alis kami ng boyfriend ko and kwentohan ko kayo habang nag-ready ako. Nagpunta kami ng General Trias, Cavite. Kasama ko yung isa kong friend. On our way there, normal naman lahat. Nag-drive kami noon parang mga 4 hours or 3 hours kung di ako nagkakamali. And may kasama kaming isa pang friend na nakatira sa UP Village. Pagdating namin ng Cavite, wala namang extra ganap. Kumain lang talaga kami. Binisita lang kasi namin yung isang friend nila. Nag-decide kami umuwi around 8 or 9 p.m. na pabalik dito sa Manila. By the way, ito palang friend namin na taga UP Village is matagal na siyang nakatira sa UP kasi yung parents niya were both professors doon. She's now turning 40 years old. Imagine, sobrang bata niya pa, doon na siya nakatira. Going back sa story, nakarating kami dito ng Manila from Cavite around 11 na, parang turning 12 na halos. Pasok pa lang kami ng UP, nakita ko pa lang siya sa malayo. Biglang bumigat yung pakaramdam ko. Hindi ako nagsabi sa kanila ng nararamdaman ko. Pasok namin ng gate, pero habang dinadaanan kasi namin yung mga building ng UP, bumibigat yung pakaramdam ko lalo. So hindi ako nakatiis. Tinanong ko sila. By the way, 35 and 39 years old na tong friends ko. And UP graduate sila pareho. Tinanong ko sila kung ano bang meron sa UP. What I mean by that is kung meron ba sila mga paranormal encounters or stories. Kinuwentuhan nila ako, iba-ibang encounters, iba-ibang experiences. And sa sobrang intense ng mga kwento nila, hindi ko kinaya, sabi ko, tama na, mag-aalas 12 na ng gabi. And lapitin din kasi ako ng mga ganyan, so ayoko maka-attract, you know what I mean? Yung bahay sa UP Village, sobrang luma na ng mga itsura nila. Yung itsura ng mga house, parang mga ancestral house na. And makikita mong super tagal na. Mula sa gate, tapos yung mga talahiban, ang lalaki ng puno. And yung area kung saan banda nakatira yung friend namin is bandang dulo pa ng village. Tapos binabaybay namin yung kalsada. Sobrang dilim. Yung mga bahay ang tatahimik, yung iba wala pang nakatira. Para mga napapanood nyo sa pelikula. Habang binabaybay namin yung daanan, bumibigat yung pakaramdam ko. Tapos all of a sudden, parang biglang lumamig yung loob ng car and kinailangan ko pang hinaan yung aircon. Ganun, ang bigat sa feeling. Hindi ako overthinker pero iniisip ko noon, what if may sumama sa amin, nakaupo na sa likod, ganun. Katabi kasi ako ng driver tapos yung friend namin nasa likod. Dinop off namin siya, hindi na kami bumaba ng car para mag-hello sa parents niya. Kasi baka tulog na din naman na. Nung nagda-drive na kami pabalik sa gate ng UP, nahanap na namin yung exit. For some reason, hindi ko maalis yung tingin ko sa open field kasi may kumuha talaga ng attention ko. Sa open field, siguro may mga 8 to 15 soldiers akong nakita. Mga sundalo na nagmamarcha lang sila. Yung way ng pag-march nila was sobrang aggressive. Ang taas nung padjak nila. Parang may kasamang galit, hindi ko masyadong maintindihan. Pero ang creepy talaga. Ang pinaka na-weirdohan ako noon kasi alas 12 na ng gabi. Yung sinabi ko dun sa friend ko, yung nagda-drive, bakit naman ganito dito sa UP? Alas 12 na ng gabi, may mga nagtitraining pang sundalo. Nanlaki yung mata niya, bigla niya akong sinigawan. Sabi niya, don't look at them, wag mo silang tignan. Eh di ako, medyo nagpanik ako. Sabi ko, bakit? Anong meron? Bawal ba? Baka di kami palabasin? Sabi niya, I will tell you pag nakalabas na tayo. Nanahimik ako and feeling ko, alam ko na kung ano yung tinutukoy niya. Tinanggal ko yung tingin ko sa kanila, diretso lang ako ng tingin. Ayoko lumingon sa upuan kasi hindi ko alam kung ano makikita ko doon. Ayoko tumingin doon sa mirror sa taas. Basta tingin lang ako ng diretso and hindi maalis sa isip ko yung mga kwento nila sa akin. Paglagpas namin ng UP gate, bigla siya nagsalita, yung friend ko. Eh, mga nakita mo are not people. Hindi sila mga tao. All throughout the biyahe, mabigat yung pakiramdam ko. Medyo teary-eyed ako kasi takot talaga ako eh. Although nakakakita naman ako pero first time ko makakita ng ganun kadami. Sabi niya, sila talaga yung mga nakatira dito. Sila yung mga nauna sa amin. Sila yung mga nauna sa lupa na kinatatayuan ng UP. Nung binanggit niya sa akin yun, nanahimik na lang ako sa upuan ko, in-evaluate ko yung nangyari. Natakot talaga ako, sabi ko. Okay, kaya pala kada pupunta kami ng UP ng gabi, pag sinusundo at dinadrop off namin yung friend namin, ang bigat talaga ng pakiramdam ko and ayokong laging tumitingin sa mapuno, sa talahiban, sa mga lumang bahay kasi ayoko makakita ng kung ano man.
That's it for my video. Kung meron kayong mga horror stories na katulad nito, you can message me on Instagram. You can share your stories to me there, and I would happily share it here if you would approve. Thank you so much for watching, and for more videos like this, please like, comment, and follow for more.